Where is your bride, Vincent? I don't know, Dad. Hindi niya sinasagot ang tawag ko eh. Hindi kaya may masamang nangyari kay Mira? No. I'm sure alam ko na pupunta si Mira dito. Konting oras pa. Maghintay pa tayo ng konting oras pa. Pinikit ni Vincent na kanyang mamata upang pakalmahin ang kanyang sarili na kanina pa nag-aalala para kay Mira na hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating sa simbahan. Dapat kanina pa ito nandito, pero kahit ni anino nito ay hindi pa rin nagpapakita. Sinusubukan kong i-kontakin si Mira, pero hindi niya rin sinasagot ang cellphone niya. Tito, don't worry, iho. Everything will be fine. Darating ang anak namin at matutuloy ang kasal ninyo. Traffic lang talaga sa ibang lugar na dadaanan nila, kaya wala pa siya. Sanang habalae. Sana'y walang nangyaring hindi maganda kay Mira. Nagkakagulo ng lahat dahil sa hindi pagdating ng bride nang bigla nilang bumukas ang pinto ng simbahan. Ang lahat ay nabuhay ng loob sa pag-aakalang si Mira na yon. Pero bumagsak lang ang mga balikat ni Vincent nang makita niyang si Christine ito, ang kanyang kababata. Kinabahan siya nang makita ang mukha nito. Ganun na lang ang pagkabog ng kanyang dibdib habang naglalakad palapit sa kanilang babae. Lumalakas na rin ang bagbubulungan ng mga tao sa kanilang paligid. Nakay Christine ang mga mata nila nang huminto ito sa kanilang harapan. I'm sorry, Vincent, but the wedding is off. Natulala si Vincent sa kanyang kababata at hindi agad nakapagsalita. Parang ayaw niyang tanggapin ang sinabi ng babaeng kaharap niya ngayon. What? What did you just say? Alam ko na hindi maging madali sa ang bagay na to. Pero hindi na matutuloy ang kasaling dalawa ni Mira. Dahil si Mira, hindi na siya darating. No, hindi totoo yung sinasabi mo. Darating si Mira at matutuloy ang kasal namin. Hindi na darating si Mira dahil sumama na siya sa ibang lalaki. Napasingap ang lahat nang dahil sa sinabing yun ni Christine. Diyos ko, hindi totoo ang bagay na yan. Hindi ganong klaseng babae ang anak ko. Sorry to disappoint you, Mrs. De Los Santos. Pero yun po ang nakalagay sa text ni Mira sa akin. Humihingi siya ng pasensya sa inyong lahat dahil hindi siya makakarating sa kasal ng dalawa ni Vincent. Sinabi niya pa na hindi niya kayang pakasalan ng isang tulad ni Vincent. Parang biglang nanghina si Vincent at napahawak na lang sa balikat ng kanyang ama habang pinapakinggan ang masamang balita na dala ni Christine. Hindi niya matanggap na nagawa ni Mira sa kanyang ganung bagay. Hindi niya na masabi kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Galit, lungkot, sakit. Hindi niya masabi kung alin doon ang totoo. No. Hindi pwedeng gawin ni Mira sa akin to. She loves me, Christine. Mahal na mahal ako ni Mira. At ganun din ako sa kanya. Kaya paano yung magagawang bagay nito sa akin, ha? Hindi ko alam. Pero isang bagay lang sigurado ako. Nakagawa rin ng desisyon si Mira. At yun ay yung umatras sa kasal ninyo. Dahil hindi kanya kayang mahalin tulad ng inaakala mo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Vincent bago siya mapaluhod dahil sa labis na panghihina. Ang mga tao sa paligid ay puno ng awa ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Hindi nila lubos akalain na magagawa ni Mira ang bagay na yun kay Vincent. At hindi nila maiwasang makaramdam ng panghihinayang at galit na sa ginawa nitong pag-iiwan kay Vincent sa ere. Sa kabilang banda, walang mapaglagyan ng kaligayahan ni Mira habang sakay siya ng kotseng maghahatid sa kanya sa simbahan kung saan naghihintay si Vincent sa kanya. Kapag naaalala niyang mga araw kung saan nagpaplano pa lang silang dalawa ni Vincent para sa kanilang kasal, hindi niya na maiwasang hindi maluha dahil sa labis na kaligayahan. Ma'am, magpapagas lang po ako Parang umatras ang luha sa mga mata ni Mira nang marinig niyang sinabi ng kanyang driver. Napailing na lang siya bago tumingin sa labas ng sasakyan kung nasaan siya ngayon. Good timing ka talaga, kuya. Nagmo-moment na ako rito. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po kasi napansin na paubos na yung gas ng sasakyan Sige na, kuya. Bilisan mo na lang dahil baka malate pa ako sa kasal namin Magbago pang isip ni Vincent sa akin.
Napapailing na lang si Mira dahil sa nangyari. Alam niyang maaga pa naman pero excited na siya. Excited na siyang makita ang lalaking mapapangasawa niya. Kinuha niya muna ang kanyang cellphone para sana libangin muna ang kanyang sarili. Pero nagulat siya nang wala pang ilang minuto nang makabalik na ang kanyang driver. Hindi na siya nag-abalang tingnan pa ito lalo na nang muli na nitong paandarin ang kanilang sasakyan. Kuya, malayo pa po ba tayo? Dapat 10 minutes lang yung biyahe natin, di ba? Sa hotel lang naman tayo nang galing. Aniya, pero wala siyang natanggap na sagot mula sa lalaki. Kaya naman tiningnan niya ito at ganun na lang kanyang pagkagulat nang makita niyang hindi na ito ang kanyang driver. Agad nilukob ng matinding kaba ang dibdib ni Mira, lalo na nang mapagtanto niyang ibang ruta na ang kanilang dinadaanan at hindi na yun papunta sa simbahan. Sino ka? Bakit ikaw nagmamaneho ng sasakyan? Nasaan ang driver ko? Ihinto mo ang sasakyan! Napag-utusan lang din ako, ma'am. Tsaka yung kasama ninyo, nandun sa banyo. Napahimbing yata ang pagtulog. Anong ginawa mo sa kanya? Ihinto mo yung sasakyan! Hindi ko pwedeng gawin yan. Makakatakas ka kapag ginawa ko yun. Ang kabilin-bilinan ni bossing sa akin, dalhin kita sa lugar na yon. Sinong nagutos sa'yo, ha? Bababa na ako. Kapag hindi mo itinigil ang sasakyan, tatawag ako ng pulis. Hindi na hinintay ni Mira ang magiging sagot ng lalaki. Mabilis nang kinuha ang kanyang cellphone at pumindot doon ng kahit na anong number. Hello? Tulungan mo ako! Ay, anak ng... Makulit ka ngang talaga, ha? Akin na yan. Nagulat si Mira nang biglang kuhanin ng lalaki ang kanyang telepono at itapon yon sa kung saan. Kukuhanin niya sana yon nang bigla nilang may nang-spray sa kanyang mukha ang lalaki. Biglang umikot ang paningin ni Mira. Nanlambot ang kanyang katawan at bumagsak na lang siya sa kanyang kinauupuan. Bago pa man siya mawala ng malay, naisip niyang maamo at nakangiting mukha ni Vincent na alam niyang hinihintay na siya ngayon sa simbahan. Napasinghap si Mira nung pakiramdam niya na parang mauubusan na siya ng hangin. Idinilat ng kanyang mga mata pero puro itim lang ang kanyang nakita. Sinubukan niya ring igalaw ang kanyang mga kamay at paa pero hindi niya nagawa yun. Doon niya lang napagtanto na nakatali pala ang kanyang katawan at may piring ang kanyang mga mata. Tulong! Nanginginig at paos ang boses ni Mira nang subukan niyang magsalita. Nasaan ako? May tao ba yan? Tulungan niyo ako! Naiiyak na si Mira dahil sa lagay niya ngayon. Alam niyang wala siyang kalaban-laban sa kahit na kanino. Wala na siyang lakas. Tanging paghikbi na lang kanyang nagagawa dahil kahit na pagsasalita ay hindi niya na magawa. Vincent, tulungan mo ako. Napaigtan siya nang may marinig siyang ingay sa kung saan. At maya-maya, nakarinig ng sunod-sunod na yabag si Mira. Kaya na may nagpanik siya at sinubukang gumalaw. Pero masyadong mahigpit ang pagkakataling ginawa sa kanya na halos hindi na siya makagalaw ng maayos. May tao ba dyan? Sino ka? Nasaan ako? Bakit mo ako dinala rito, ha? Naging sunod-sunod ang pagtatanong ni Mira habang pinapakaramdaman ng tao sa kanyang paligid. Kahit na nangangatog na sa takot, sinika pa rin ni Mirang magpakatatag dahil naniniwala siya na may darating upang siya iligtas. Hindi mo ba ako kilala? Sa oras na makawala ako dito, ipapakulong kita! Mira. Nanigas sa kanyang kinauupuan si Mira nang marinig niya ang boses na iyon ni Vincent. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam na alam niya ang boses ng lalaki. Mula sa kadiliman ng kanyang paningin, nagkaroon siya ng konting pag-asa. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang mapagtanto niya nga natagpuan siya ng lalaki. Vincent! Oh God! Vincent, you came! Are you scared? Sorry I'm late. Takot na takot ako, Vincent. Someone kidnapped me and took me here. Hindi ko alam kung nasan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil takot na takot ako, Vincent. I'm sorry. Sinaktan ka ba niya? No. Pero pinatulog niya ako kaya hindi ako nakapunta sa kasal namin. Vincent, take off my blindfold, please. I want to see you.
I'm scared. Natatakot ako, Vincent. Muling nakarinig ng yabag si Mira at sa pagkakataong to ay palapit na yun sa kanya. Naramdaman niyang malamig na kami ni Vincent na kinilasang pagkakatali sa kanyang katawan. Inalis din ito ang blindfold niya at nang makita niyang lalaki, agad niya itong niyakap ng mahigpit dahil sa takot. Akala ko mamamatay na ako rito. Ang akala ko hindi na kita makikitang muli. Thank you for coming. Thank you for saving me. It's alright. Pero hindi ako andito para iligtas ka. Natigilan si Mira dahil sa kanyang narinig. Humiwalay siya kay Vincent para tingnan ito. Doon niya palang nakita ang itsura nito. Walang buhay ang kanyang mga mata at tila ba hindi siya nito kilala kung paano siya nito tingnan. Oh, ha? What are you saying, Vincent? Tara na, umalis na tayo. Baka dumating pa yung lalaki na nagdala sa akin dito at saktan ka niya. No, hindi tayo aalis dito. Dahil wala nang darating, Mira. Tayong dalawa na lang ang nandito sa lugar na to. Dahil pinaalis ko ng mga taong nagdala sa'yo rito. Vincent, ano bang sinasabi mo? Hindi magandang biro yan. Nagsimula ng kutuban ng hindi maganda si Mira, lalo na nang dumapo ang kanyang mamata sa hawak na baril ni Vincent. Napalunok na lang siya at may bagay na napagtanto. Vincent, umalis na tayo rito. Bakit ba nagmamadali ka? Ayaw mo ba ako makasama? Ang layo pa naman ng binahe ko para makarating dito. Vincent. Napahakbang patras si Mira nang umisi biglang lalaking kaharap niya. Oh, bakit ka lumalayo? Akala ko ba yung natatakot ka? Thankful ka pa nga sa pagdating ko, di ba? You missed me, right? Vincent, natatakot na ako. Kung nagbibiro ka lang, tumigil ka na. Dahil hindi na ako natutuwa. Hindi magandang biro ang ginagawa mong to. Mukha ba ako nagbibiro sa harap mo ngayon, ha, Mira? Hindi ako magbabayad ng malaki sa isang tao para lang magbiro sa'yo ng ganito. Hindi ako magsasayang ng laway at oras para makuha ang loob mo at ang pamilya mo para lang iprank ka ng ganito. Bumagsak sa sahig si Mira nang mapatid siya. Ramdam niyang panginginig ng kanyang katawan habang nakatingin siya kay Vincent. Parang bigla, hindi niya nakilalang kaharap niyang lalaki. Itigil mo na to, Vincent. Umuwi na tayo. Sigurado ako nag-aalala si na Daddy sa akin. Hindi na tuloy ang kasal natin. At galit ang lahat ng tao sa'yo. Dahil ang akala nila, ayaw mo akong pakasalan at sumama ka sa ibang lalaki. Masama ka sa mga mata nila. At kahit na anong gawin mo, hindi ka nila paniniwalaan. Anong sinasabi mo, ha? Walang katotohanan ng sinasabi mong yan, Vincent. Alam mo hindi totoong sinasabi mong yan. Dahil kinidnap ako. Natigilan si Mira sa isang bagay na kanyang napagtanto. Nanlalaking kanyang mga mata na tumingin kay Vincent. You planned all of this? Pinakidnap mo ako. Sinet up mo ako para magalit ang mga tao sa akin. Pinatigil mo ang kasal. Gusto mong kuhanin ang kumpanya namin? Parang sasabog ang ulo ni Mira nang unti-unti niyang mapagtagpi-tagpi ang lahat. Ibinigay ng kanyang ama kay Vincent ang pwesto nito sa pag-aakala nga magiging mag-asawa na sila. Nanlumo si Mira at unti-unting niyakap ang sarili dahil sa kilabot ng kanyang nararamdaman. Vincent, bakit? Bakit mo nagawang lahat ng to? Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ko. You promised me that you will not hurt me. Pero anong ginagawa mo sa akin, ha? Finally, nakuha mo rin, Mira. Ang akala ko hindi mo pa rin maiintindihan ang nangyaring yun dahil tanga ka. We trusted you so much, kaya mo nagawa to. Simula sa pagkuha ng loob ko at ng pamilya ko, hanggang sa pagpaplano mo sa kabaliwan mo na to. Sa ating dalawa, ikaw ang tanga, Vincent. Dahil sigurado ako na hinahanap na ako ni na Dad. At kapag nalaman nilang ginawa mong to, mabubulo ka sa kulungan. Oh, iyon ay kung magagawa ka nilang mahanap ng buhay.
Dahil ngayon pa lang, sigurado na ako na ngayon mismo mawawala ka na sa mundong to. Anong gagawin mo sa akin? Hindi na kita kailangan. Nakuha ko ng lahat ng kailangan ko sa'yo. At isa ka nilang hadlang sa buhay ko. Kaya oras na para mawala ka. No. No. Da. Bibilang ako ng 10. 10 lang ha. Tumakbo ka hanggang kaya mo. Tumakbo ka para sa buhay mo. I can't. Isa. Vincent, please. 2. Kinilabutan si Mira nang magkasanang baril si Vincent at ngumiti sa kanya. Kahit na nangangatog ang kaning mga tuhod, sinikap niyang makatayo. Itinaas niya ang suot niyang wedding gown saka nagsimulang tumakbo palayo kay Vincent. Run, Mira! Run! Here Vincent is coming! Please, Vincent, stop this. Ayoko na. 3. Run faster, Mira! I'm coming! No, please, Vincent. Nawawala ka na ba sa sarili mo, ha? Hindi mo na ba naaalala yung mga pinagsamahan nating dalawa? Ay, sabi mo'y mahal mo ako, Vincent. Alalahanin mo mga pinagsamahan natin, please. 4. Naalala ko pa naman ng lahat. Kung paano ka mahumaling sa akin at sabihin ng paulit-ulit kung gaano mo ako kamahal. I remember those things, Mira. At alam ko rin ang kailangan kong gawin ngayon. Tumigil ka na. Hindi ikaw yun, Vincent. Hindi ka ganyan. Mahal mo ako. I changed my mind. Hindi na pala ako magbibilang hanggang 10. Dahil ngayon pa lang, papatay na kita. Napatili si Mira nang paputokan ni Vincent ang lupang kanyang tinatakbuhan. Napaupo siya at agad napatingin sa lalaking halos nasa harap niya na. Sinubukan niya pang tumakbo pero nahawakan na ni Vincent ng kanyang buhok. Vincent, nasasaktan ako. I gave you a chance to save your life, but you choose to face your death. Napaiyak na lang si Mira nang itutong ni Vincent sa kanya ang hawak nitong baril. Please, Vincent. Umaawa ka sa akin. Nakuha mo ng lahat ng gusto mo, di ba? Ano pa bang gusto mo sa akin? Gusto ko? Gusto kong mawala ka na sa buhay ko. Dahil hanggang nandito ka, hanggang nakikita kita, pakiramdam ko hindi ako makakauso sa buhay. Magiging hadlang ka sa lahat ng pangarap ko. Pero di ba sabi mo akong pangarap mo? Sinabi mo sa akin na sabay nating aabutin ng mga pangarap natin, di ba? Before. Pero naabot ko ng mga pangarap ko eh. Naging party ka rin ng mga yun. Pero tapos na akong gamitin ka eh. Talaga bang ginamit mo lang ako para maging sangkap sa mga plano mo? Pero sabi mo sa akin, mahal mo ako, Vincent. Mahal din kita. Hindi pa ba sapat ang mga salitang yun para itigil mo ng mga to? Nakita ni Mira na lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Vincent. Pero di rin ng tagal ay bumalik ang pagiging mabangis nito. Minahal din naman kita, Mira. Pero mas mahal ko ang meron ka. Kaya oras na para iwan ka. Vincent. Tinaas ng lalaking hawak nitong baril at walang pagdadalawang isip na kinalabit ang gatilyo. Naramdaman ni Mira ang malamig na metal na bumaon sa kanyang tiyan, ang pag-agos ng dugo sa kanyang bibig at ang pagkalat ng mainit na likido sa kanyang tiyan. Hanggang sa susunod na buhay, Mira. Napapikit si Mira nang muli niyang marinig ang pagputok ng baril ni Vincent at ang muling pagbaon ng bala nito sa kanyang katawan. Nais mang sumigaw ni Mira, wala siyang lakas. Unti-unti nang lalabo ang kanyang paningin hanggang sa tuloy na itong mandilim. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Vincent na mula sa malayo, may isang taong nanunood at nakasaksi sa krimen na kanyang ginawa. Hawak nito ang mga litrato at video na magiging ebidensya upang maidiin siya sa kasalanang ginawa. Kitang-kita nito kung paano linisin ni Vincent ang katawan ni Mira at itapon sa isang lugar na malabong makita ng kahit na sino. Umalis si Vincent na may ngiti sa labi sa pag-aakala nga naging matagumpay ang kanyang mga ginawa. Pero hindi niya alam, si Mira'y buhay pa at hindi pa nalalagutan ng hininga. Hindi ka pwedeng mamatay. Marami ka pang kailangang pagbayarin. Marami ka pang babalikan.
Kaya lumaban ka. Kumapit ka, Miss Mira. Parang binugbog ng ilang ulit ang buong katawan ni Mira nang muli siyang makaramdam. Napapaingit siya dahil ramdam niyang sakit at kirot ng bawat parte ng kanyang katawan. Ang malalim na sugat sa kanyang tiyan at dibdib na tila may binaon doon na matigas na bagay. Vincent. Nabanggit niya na lang ang pangalan nito nang muli niyang maalala ang nangyari. Tumatakbo siya, hinahabol siya nito habang may hawak na baril. Bumilis ang pagdibok ng kanyang puso at hingal na hingal siya. Tumigil ka na. Miss Mira, Tama na, Vincent. Nanginginig na ang buong katawan ni Mira. Diya sa labis sa takot dahil nakikita niyang palapit na ng palapit si Vincent sa kanya. Parang hindi niya na ito nakikilala dahil sa malademonyong ngiti nito at nanilisik na mga mata habang nakatingin sa kanya. No. No, please. Miss Mira, gumising ka. No, please. Don't do this to me. Miss, No! Napabangon na lang si Mira kasabay ng pagdilat ng kanyang mga mata. Pero hindi pa man nakakalipas ang ilang minuto nang indahin niya ang mga sugat niya. Napasigaw na lang siya dahil sa labay sa sakit ng kanyang nararamdaman. mahiga ka muna, Miss Mira. Sariwa pa ang mga sugat mo. Baka bumukang mga yan. Napatingin siya sa lalaking nagsalita at ganoon nila ang kanyang gulat nang makita niyang si Noah iyon, ang kanyang bodyguard. Noah, anong ginagawa mo rito? Teka, nasan ako? Inilibot ni Mira ang kanyang paningin sa paligid. Doon niya lang napansin na nasa isang maliit siyang kwarto at puro benda ang kanyang katawan. Andito ka sa bahay ko. Magiging ligtas ka rito. Kaya pwede kang maging komportable at magpahinga ng hindi iniisip ang panganib. Inalalayan siya ng lalaking muling makahiga. Ikukuha kita ng tubig. Pagbalik ko, sasabihin ko sa iyong lahat ng nangyari. Hindi na nagsalita si Mira. Pinanood niya lang si Noah umalis upang ikuha siya ng tubig. Hindi niya alam kung ano ang dapat na isipin niya. Kaya mas minabuti niyang hintay na lang na makabalik ang lalaki. May gusto ka bang kainin? May mapagkain sa kusina. Pwede rin naman kitang ipagluto kung may iba kang gustong kainin. Anong nangyari? Wala ka talagang maalala sa mga nangyari? May mga naaalala ko pero parang ayokong paniwalaan ng mga yun. Kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang mga naaalala mo, paniwalaan mo yun dahil yun ang totoo. Si Vincent. 2 linggo ka na rito sa bahay ko. Wala kang malay at natutulog. May kaibigan akong doktor at siyang tumulong sa akin para gamutin ang mga sugat mo. Dahil naisip ko na kung dadaling kita sa ospital, sigurado akong malalaman ni Vincent na buhay ka at hindi siya nagtagumpay sa plano niya. Sigurado din akong babalikan ka niya ulit. Natahimik si Mira. Parang mas lalong sumakit ang kanyang dibdib dahil sa narinig. Parang hindi pa rin siya makapaniwala pero malinaw na malinaw sa kanyang alaala kung ano ang mga nangyari nung gabing yun. Sa mismong araw ng kasal niyo, pinatay ka ni Vincent. Pero walang nakakaalam. Ang alam ng lahat ng tao, pati na rin ng mga magulang mo, sumama ka sa ibang lalaki. Dahil sa ganung dahilan sila pinaniwala ni Vincent. Sinubukan kang hanapin ng mga magulang mo, pero pinatigil din nila ang paghahanap. Dahil, yun, minanipula rin ni Vincent ang lahat. At sinabing hindi ka na kailangan hanapin dahil may kasama ka ng ibang lalaki. Tama na. Hindi lang si Vincent ang nagplano ng lahat ng to, kundi pati na rin si Christine, ang kababata niya. Planado nila kung paano ka aalisin sa buhay nila para nang sa gayon, makamkam nila ang lahat ng meron ng pamilya mo. That's enough. At ngayon, nagsisimula na si Vincent sa kanyang kasamaan. Balak niyang kuhanin ang yaman ng pamilya mo at paniwalain ng lahat ng tao na siya talagang biktima. Tumigil ka na! Hindi napigilan ni Mira nang magtaas ng boses sa kaharap ng lalaki na hindi man lang nagpakita ng kahit na anong reaksyon o ekspresyon sa mukha. Tumigil ka na dahil naiintindihan ko na. He never loved me. Pinaniwala niya ako sa sinungaling ng pag-ibig para makuha niya ang loob ko at may sagawa niyang lahat ng kasamaan niya.
Naiintindihan ko ng bagay na yun. At galit na galit ako ngayon. Galit na galit ako sa taong gumawa sa akin ito. Tumango si Noah bilang tugon sa kanya. Wala siyang puso. Wala silang puso. Pagbabayaran nilang ginawa nilang to sa akin. Pinapangako ko na ako ang magiging bagungot nilang lahat. Ang lahat ng mga taong nanghusga at pinili akong maging kalaban. Hinding-hindi ko sila makakalimutan. Iisa-isahin ko sila. Babalikan ko silang lahat at ipapatikin ko sa kanila ang galit ng babaeng pinatay nila sa kanilang isip at puso. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mira. Lumuluha siya, hindi dahil nasasaktan siya, kundi dahil natatakot siya. Natatakot siya nga maparusahan ng iba ang mga taong gumawa nito sa kanya at hindi niya magawa ang pagbabalik niya. Galit na galit siya at pakiramdam niya, anumang oras, ay sasabog na siya dahil sa sobrang galit. Tandaan nilang mukha ko. Hindi nila dapat makalimutan ang pagmumukhang to. Dahil ito ang magiging multo nila. Babalik ako at ipaparamdam ko rin kay Vincent ang pait ng pinaramdam niya sa akin. Kung paano niya ako sinaktan, dodoblehin ko yun at sisiguraduhin kong hindi na mabubura sa isip niya si Mira de los Reyes. Kung may plano kang gustong gawin, asahan mong makukuha mo ang suporta ko. Pero kailangan mo munang magpalakas. Hindi ka pwedeng bumalik sa inyo ng ganyan ang kalagayan mo. Sigurado akong hindi ka mananalo sa kanila. Kulang pang lakas ko. Hindi pa sapat ang tapang na meron ako ngayon para manalo. Kaya kakailangan kita, Noah. Kahit na ano, Miss Mira. Alam mo kung gaano ako katapat sa'yo. Dahil tulad mo, utang ko rin ang buhay ko sa'yo. Mabuti na nagkakalinawan tayo. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala sa mga taong nasa paligid natin. Dahil hindi natin alam kung tunay ba ang kanilang pinapakita o palabas lang yun upang magtagumpay sila sa kanilang mga plano. Kahit na ang taong lubos mong pinagkakatiwalaan ay kaya ka ng saktan para lang sa sarili ng kaligayahan. Pwede ka magtiwala sa akin ng higit pa sa sarili mo, Miss Mira. Ipinapangako ko sa'yo na luluding mga taong nanakit sa'yo ng ganito. Noah, gusto kong bumalik sa bahay namin at maging mata ko upang malaman ang bawat kilos ni Vincent at Christine. Hindi sapat ang tapang at lakas para pagbayarin sila. Kailangan ko rin ng ebidensya. Buo na ang loob ni Mira sa kanyang naging desisyon. Babalik siya at ipaparamdam na kay Vincent ang multo ng kahapon. Handa siyang tumayo sa sarili ng mga paa upang gawin ang mga bagay na yon. Pero kakailanganin pa rin talaga niya ng tulong ni Noah. Ipinagluto kita ng steak dahil paborito mo yun, di ba? Kumain ka ng marami para mabilis kang bumalik ng lakas mo. Kumusta ang mansyon? Ayos naman ang bahay ninyo. Ang mga magulang mo naman, halatang nag-aalala pa rin. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin silang balita sa'yo. Hindi rin naman sila nakapagsumbong sa mga pulis. Dahil ang buong akala nila, sumama kasi bang lalaki. Ang galing talaga ni Vincent. Hindi ko lubos akalain na kaya niya akong isuplong ng ganito. Makuha lang ang yaman ng pamilya ko. Oo. At nalaman ko rin na unti-unti niyang tinitake over ang buong kumpanya niyo. Dahil hindi na nabawi ng papa mo ang prasang binigay nito kay Vincent. Kahit na hindi natuloy ang kasal ninyo, natuloy naman pag-upo ni Vincent sa kumpanya niyo, Miss Mira. Ayos lang. Hayaan mo lang siyang magsaya. Hayaan mo lang siyang gawin ng lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Dahil darating ang araw na mawawala rin sa kanyang lahat ng yun. Gagapang din sa hirap ang taong yan at magmamak-awa sa harapan ko. May gusto ka bang ipagawa sa akin? Wala. Wala muna. Kung gusto mo, ipagpatuloy mo ang pagbabantay sa kanila. At kung maaari din, huwag mong hahayaang mapahamak si Dad at Mom. Huwag mong hahayaang pati sila gawa ng kahiyupan ni Vincent. Naiintindihan ko. Gusto mo bang pauwiin ko muna sila sa properties ng ibang bansa? Para mapalayo sila kay Vincent at mas maging madali para sa akin ang pagmamadyag sa mansyon? Maganda yung naisip mo. Tipid nang umiti si Noah sa kanya. Kung ayos na sa'yo ang mga bagay na yun, sisimulan ko nang ayusin ang ticket at mga papeles nila para makalipad na agad sila papuntang ibang bansa. Salamat, Noah. Wala nga naman yun, Miss Mira. Minsan na rin nailagay sa peligro ang buhay ko at hindi ka nagdalawang isip na iligtas ako
Kaya binabalik ko lang kung anong ginawa mo sa akin. Nakahinga ng maluwag si Mira nang dahil sa narinig mula kay Noah. At least, alam niyang may isang tao siyang mapagkakatiwalaan sa ganung sitwasyon. Hindi na kailangang mangamba dahil alam niyang hindi siya kayang pagtaksilan ni Noah, tulad ng ginawa ni Vincent sa kanya. Hanggang ngayon, ay napapaisip pa rin si Mira kung saan siya nagkamali at nagkulang para hindi agad mapansin ng mga kakaibang kilos si Vincent. Ni hindi man lang niya napansin na may kasama na pala itong balak sa kanya. Natatawa siya kapag naaalala niya kung gaano niya kamahal ang lalaking pinagtangkaan siyang patayin. Miss Mira, ay luto na yung pagkain. Kumain ka na. Tapos may mga damit ako nilabhan. Inilagay ko na sa kwarto mo para makaligo ka na rin. Napatingin si Mira kay Noah nang tawagin siya nito. Sige, susunod na ako. Ilang buwan na siyang nakikituloy sa bahay ni Noah. Ilang buwan na rin niyang nagiging matang lalaki, pero kahit ni minsan, hindi siya nakarinig ng kahit na anong reklamo mula dito. Kahit na wala itong natatanggap na kahit anong bayad mula sa kanya. Nahihiya na siya dito dahil hindi niya alam kung paano makakabayad sa kabaitang ginagawa nito sa kanya. May sasabihin pala ako sa'yo. Tungkol kay Vincent. Ano yun? Nalaman ko na simula nang mawala ka, palagi na silang magkasama ni Christine. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. At maraming nakakapansin na madalas silang magkikita na nasa labas at nagde-date. Maraming taong natutuwa dahil sa wakas daw, nahanap na ni Vincent ang tamang babaeng hindi sasayangan ng pagmamahal niya. Nagkakamabutihan na silang dalawa at masama pa rin sa mata nila. Ay ikaw. Inalis nila ako sa kwento para silang maging bida. Ang galing talaga nila. Mga hayop. Alam ko na, matagal na akong niloloko ng dalawang yan. At pakiramdam ko, tuwang-tuwa sila sa pag-aakalang nagtagumpay na sila. May naisip ka bang gawin, Miss Mira? Marami. Pero sa ngayon, hayaan muna natin sila. May tamang oras para gawin ang lahat ng mga plano ko. Kung ano man po mga plano mo, Miss Mira, andito ako para suportahan ka. Sabihin mo lang sa akin ang mga kailangan kong gawin. Maraming salamat talaga, Noah. Tsaka kung po pwede, huwag mo na akong tawaging Miss Mira. Kahit Mira na lang, ayos na yun. Magkaibigan na tayong dalawa. Hindi mo na ako amo o boss. Nakita ni Mira na saglit natigilan si Noah, pero di kalaunan ay ngumiti lamang ito sa kanya. Natutuwa si Mira dahil pinaparamdam ni Noah sa kanya na may kakampi siya kahit na wala siyang yaman o kahit na ano. Nandyan si Noah sa kanyang tabi at hindi siya pinababayaan. Kaya nga siguro parang unti-unti, naramdaman ni Mira ang may iba na siyang nararamdaman. Napabalikwas ang bangon si Mira isang gabi. Pawis na pawis siya. Mabilis ang pagdibok ng kanyang puso at tila ba may humahabol sa kanya. Inilibot ng kanyang paningin sa paligid at sa hindi malawang dahilan, nagsimula siyang mapahikbi mula sa madilim na silid. Ilang minuto lang, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. At mula roon, sumilip si Noah. Ayos ka lang, Mira? I don't know. Nanaginip ako. Hinahabol daw ako ni Vincent. Nalaman niya raw na nandito ako. Pinuntahan niya raw ako dito para saktan ulit. Natatakot ako, Noah. Baka mahanap tayo ni Vincent dito. Shh! Hindi mangyayari yan. Wala rito si Vincent at hindi niya tayo mahahanap dito. Hindi naman niya ako pinaghihinalaan sa mga kilos ko. Kaya imposibleng pasundan niya ako rito. At kung sakali mang puntahan niya tayo rito, hindi naman kita pababayaan eh. Poprotektahan kita. Mas lalong naiyak si Mira dahil naramdaman niyang ligtas siya dahil sa mga salitang yun ni Noah. Nagiging panatag ang kalooban niya dahil alam niyang nandun si Noah para sa kanya. Naramdaman ni Mira ang paglapit ng lalaki sa kanya para aluin siya nito at muling pabalikin sa pagtulog. Sa mga nakalipas sa buwan, hindi siya pinabayaan ni Noah. Madalas siyang bangungutin tungkol sa ginawa ni Vincent sa kanya. Pero palaging nandyan si Noah para bantayan at siguraduhin ligtas lang siya mula sa lahat ng bagay. Hanggang sa isang araw, parang dininig na ang kanyang mga panalangin at nakikita ng muli ng liwanag at pag-asa si Mira
na muling makabangon mula sa madilim niyang nakaraan. Ikakasal na sina Vincent at Christine. Sa palagay ko, tama ng 1 taon na pagtatago at paghahanda. Oras na para balikan ng mga taong naglagay sa akin sa madilim na hawlang to. Oras na para bawin ang dapat na sa akin talaga. Kung handa ka na, sabihin mo sa akin ang mga plano mo ha. At ako nang bahalang mag-ayos ng mga kailangan mo. Huminga ng malalim si Mira at inisip ang mga plano niya nga matagal niya nang nilinis. Kung paano babalik, kung paano ipapamukha kay Vincent kung sinong kinakalaban nito, at kung paano niya paparusahan ng mga taong gumawa ng kasamaan sa kanya. Ang lahat ng yon ay malinis na, at ngayon oras na para kumilos siya. Nasa flash drive na ang lahat ng ebidensyang nakalap ko. Mula sa pagplano ni Vincent at Christine ng masama sa'yo, hanggang sa kraming ginawa ni Vincent. Nandyan din ang sikretong relasyon ni Vincent at Christine habang magkarelasyon pa kayo ng ex-fiancé mo. Ang mga illegal transactions at gambling ni Vincent. Hindi rin nakawala sa akin yun. Mga records ng pangit ng gawain. Lahat-lahat na. Nandyan ang mga yun. Sumikdo ang puso ni Mira, hindi dahil nasasaktan siya, kung hindi dahil sa sakripisyo ang ginawa ni Noah sa kanya. Hindi man niyang masuklian hanggang sa katapusan. Maraming salamat, Noah. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa tulong mo. Hindi ako makakarating dito kung hindi mo ako ginabayan. Kung walang support at gabay mo, hindi ko na magagawang makabangon muli. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dahil umpisa pa lang ang trabaho ko'y protektahan ka na at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Hindi man kita nagawang ipagtanggol kay Vincent nung gabing yun. Pero sinigurado kong hindi para magtatapos ang buhay mo, Mira. Kaya maraming salamat sa iyo, Noah. Hindi kita makakalimutan. Ngumiti siya sa lalaki, pero napansin niya ang kislap ng kalungkutan sa mga mata nito. Nung unay nagtataka siya kung anong ibig sabihin nun. Pero nang maalala niya na maaaring ito na rin ang huli nilang pagkikita, nakaramdam din ng kalungkutan si Mira. Parang bigla, ayaw niya nang malayo kay Noah. Masaya akong maging parte ng buhay mo, Mira. Huminga ng malalim si Mira. Tinangay na ng hangin ang lahat ng takot at pangamba niya. Naglakad siya palapit kay Noah para gawaran ang halikang mga lahabi nito. Naramdaman niya ang paninigas nito dahil sa kanyang ginawa. Tiningnan niya rin ang mga mata ng lalaki. Nag-usap tayo pagkatapos ng mga to. Ngumiti si Mira bago maglakad papasok sa reception kung saan hinihintay na ng mga taong bagong kasal na sina Vincent at Christine. Maingay ang paligid at masaya ang lahat. Mukhang walang nakakapansin sa kanya dahil nakasuot siya ng eleganteng gown na humahalo sa ibang bisita. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatanaw niya ang masayang mukha ni Vincent at Christine. Baka sa mga mata ng mga to ang labis na kaligayahan habang nakatingin sa isa't isa. Ang akala ni Mira ay masasaktan siya, pero hindi. Puro galit na ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Ayan ang perfect couple natin. Masayang-masaya talaga silang dalawa. Alright, ang ating lovebirds ay nang iinggit. Baka may mga single riyan. Single rin ako. Hindi. Napuno ng tawanan ng buong event hall dahil sa makwelang MC. Tinanaw naman siya ni Noah na matamang nakating din sa kanya at naghihintay sa kanyang signal. Alright, bago tayo dumako sa pinakahihintay ng lahat, ang kainan, bakit hindi muna natin pakinggan ang sweet messages ng ating newlywed para sa isa't isa? Nagpalakpakan ng lahat nang inabot na ng MC kay Vincent ang mikropono. Para sa lahat ng andito, maraming salamat sa pagdalo niyo sa kasal naming dalaw ni Christine. Kinilabutan si Mira nang marinig niyang muli ang boses ni Vincent. Matapos ang 1 taong walang pagkikita at komunikasyon, hindi pa rin nababawasan ang galit niya rito. Masaya ako masaksihan yung kasal naming dalawa. And yes, finally, natuloy na rin dahil hindi na ako iniwan ni Christine. Hindi niya ako tinakbuhan. Mas pinili niyang manatili sa tabi ko kahit nung walang-wala na ako. Siyang nagpatunay na walang presyong pagmamahal. Gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo kahit na alam mong
Magiging mahirap ang lahat para sa inyo. Nakatingin lang si Mira kay Vincent habang nagsasalita. Ramdam niyang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mga mata. Naiiyak siya dahil sa galit. Alam niyang siyang tinutuko nitong tumakbo at iniwan si Vincent bago ang kasal nila noon. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib at parang hindi niya na kayang pigilan ang kanyang sarili. Salamat din. Salamat dahil tinupad mo yung pangako natin sa isa't isa na kapag tumanda tayo, tayong dalaw pa rin ang magkasama. Hindi ko kayang gawin ang ginawa sa'yo ng unang babaeng minahal mo. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Hindi lang naman kasi yaman mo ang habol ko sa'yo Kung hindi ikaw mismo, Vincent. Mahal na mahal kita at pinapangako ko sa'yo na kahit kailan, hindi kita tatalikuran. Tulad ng ginawa ni Mira sa'yo. Napangisi na lang si Mira dahil sa kanyang narinig. Umugong ang ilang bulungan tungkol sa kanya. Mga negatibong salita na binabato sa kanya. Mga haka-hakang wala namang katotohanan. At kung ano-ano pang masasakit na salita nga dumudurog sa kanyang puso. Kaya naman mahina lang siyang natawa. Nice game, Vincent. Ako naman ang taya ngayon. At kayo naman ang kailangang magtago. Nagsasayaw sa gitna ng maliit na entablado ang dalawa. Habang may mayamos na musika, kasabay ng pag-flash ng mga litrato ng mga ito sa malaking LED screen. Pero maya-maya pa ay nag-glitch ito dahilan para mapatigil sa kanilang pagdadrama ang mga tao sa kanilang paligid. Anong nangyayari? May sira ba yung LED screen? Pwede niyo bang i-check? Nasira yung moment namin dito. Ay, wait lang po, Mr. Corillo. Sino po yung nasa monitor? Pakisuyo naman po. And the real show has begun. Ngumiti si Mira kay Noah at kinindatan nito. Nakita niya pang namula ang lalaki bago ito mag-iwas ng tingin at yumuko sa laptop. Mula sa malaking screen, sunod-sunod na lumalabas sa mga litrato ni na Vincent at Christine. Pero, litrato ito ng dalawa kung saan nagpaplano ng kanilang kasal sina Vincent at Mira. Kitang-kita ng mga taong pagtataksil na ginagawa ng dalawa sa kanyang likod. What is that? Sino ang kumuha nito, ha? Itigil nito! Sino nagpapalabas ng mga to? Can someone shut down the screen? Nagsimula ng lumakas ang bulungan. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang mga ginagawa ni na Vincent at Christine na halos mapuno ng pandidiri ang mga tao sa paligid. Oh my God, Vincent! Do something! Make this thing stop! Natataranta na sina Vincent at Christine pero hindi magawa ng mga tong mapahinto ang lumalabas sa malaking screen na si Noah ang gumagawa ng mga yon. Sinong gumagawa nito? Sinisira yung kasal namin? Anong kailangan nyo para gawin to, ha? Kung sinong gumagawa nito lumabas na, akong harapin mo. Nakangiting tumayo si Mira. Hindi niya inalis ang mga mata na kay Vincent. Kinuha niyang mikropono si MC na nasa gilid at natataranta na rin sa mga nangyayari. Well, buti na lang at malakit malinaw yung LED screen na ginamit ninyo. Kitang-kita ang maganda kong regalo para sa inyong dalawa, ha? Sa pagkakataong to, nasa kanya ng atensyon ng lahat ng tao. May mga napahiyaw pa nang makilala siya. Napatras ang mga taong nakakilala sa kanya at muntik pang bumagsak. Natutuwa siyang makita ang reaksyon ng mga ito, lalo na ng dalawang taong nasa kanyang harapan na parang tinakasan ng dugo ang mukha, lalo na si Vincent habang nakatingin sa kanya. Habang si Christine naman ay parang nakakita ng multo. Hello? Na-miss niyo ba ako? Hindi na ako pinadala ng invitation, ha? Nakakatampo. Kaya i-invite ko na lang ang sarili ko. And I'm so thankful na nakarating ako dito. Kasi look at your reaction. Super priceless. Mira? Ikaw ba talaga yan, Mira? Pero paano? Oo, ako to, Vincent. Si Mira de los Reyes ang nasa harap niyo ngayon. Buhay na buhay at galit na galit. Hindi pwede. Imposible. Patay ka na. Matagal ka ng patay.
Ang bahabang luksa mo ngayon. Ang kamamatay mo ngayon. Multo ka, di ba? Multo ka na lang. Baliw. Huwag kang masyadong matakot sa akin dahil buhay ako, no? At kaya kong patunayan yun sa'yo. Lumapit siya kay Christine at malakas itong sinampal. Muntik nang masubsob si Christine dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Mira. Naramdaman mo ba? Di ba buhay ako? Buhay na buhay ang galit ko sa'yo. At sa'yo rin, Vincent. Sunod niyang sinampal si Vincent na mukhang natauhan na sa kanyang ginawa. Pero hindi pa rin nawawalang matinding pagagulat sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Sakto! Mag-asawa na kayo. Kaya mag-asawang sampal ang regalo ko sa inyo. This is not true. Hindi ikaw to. Hindi ikaw yan. You're dead. Oh, akala ko ba umalis ako? At iniwan ka sa mismong kasal natin. Pero bakit sinasabi niyong namatay ako? Oh, I forgot. Pinatay mo nga pala ako, no? Hindi ka ba makapaniwalang buhay pa ako? Hindi mo kasi ginalingan ni. Hinayaan mo ako magkaroon pa ng pangalawang buhay. Ngayon tuloy, minumulto ka na ng konsensya mo, Vincent. Mula sa screen, bigla na lang nag-flash ang gabi kung saan hinahabol siya ni Vincent na may dalang baril. Kitang-kita rito kung paano siya nito paputukan ng baril dahil para mapahiyaw siya. Ano? Nakalimutan mo na ba tong gabing to? Kung saan pinakidnap mo ang sarili mong bride habang papunta sa simbahan para palabasin na hindi ako sumipot sa kasal nating dalawa at sumama sa ibang lalaki. Marahang pumalakpak si Mira habang napapailing. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento dahil ang daming naniwala sa kabaliwan mo. Kuhang-kuha mo sila sa kaaningan mo at nagawa mo akong masama sa mga mata nila. Pero hindi pwedeng maging masaya kayo, no? Tapos ako, iisipin yung patay na, di ba? Hindi ako ganung tao, Vincent. Hindi ko hahayaang maging masayang mga taong nanakit sa akin. Ikaw? Buhay ka talaga sa nakalipas isang taong yon? Bakit pa hindi ka makapaniwala, ha? Hala, ay oo nga, no? May alam ka nga rin pala. Kasabot ka ni Vincent sa ginawa niyo sa akin, dahil gusto niyo na kayong magkatuluyan dahil first love kayo, di ba? Para may sakatuparan ang lahat ng yon, kailangan niyong ligpitin ako at alisin sa kwento ninyo. Napaigtad si Mira nang marinig niya ang ingay sa video na pinapalabas sa screen. Parang bumabalik ang lahat ng takot niya ng gabing yon. A year ago, naglaho na lang ako na parang bula. Walang nakakalam kung nasan ako napunta. Walang may alam ng katotohanan. Dahil pinangunahan ni Vincent ng lahat. Pinalabas niyang niloko ko siya. Pero ang totoo nun, balak niya na akong patayin. Itong videong to ang magpapatunay na may katotohanan ng mga sinasabi ko. He shot me twice. Isa sa dibdib at isa sa tiyan. At pagkatapos niyang gawin yon, itinapon ang katawan ko sa malayong lugar na malabong marating ng kahit na sino. Pero may nakakita sa kanya. At ang taong yon ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na rin ako dito. Baka tuloy na nga ako namatay at naibaon sa limot. Baka tuloy nang nakuha ni Vincent ang lahat ng meron ng pamilya ko. Dahil sa umpisa pa lang naman, yun ang pakay niya sa buhay ko. That's not true. Hindi totoo ang mga sinasabi mong yan. You lied. Umalis ka talaga nun at iniwan ako para sa sarili mong kaligayahan. At ngayon bumabalik ka dahil alam mong magiging masaya na ako sa buhay ko. Dahil kasama ko na si Christine. Sisirain mo ng buhay. Natigilan si Vincent nang walang pagdadalong isip na pinunit ni Mira ang kaning damit. Doon lumantad ang peklat sa dibdib ni Mira na iniwan ang ginawang pagbaril ni Vincent sa kanya. Napasinghap ang lahat ng tao dahil sa pinakita niyang ebidensya. Wala nang nakakibo. Lahat ay natahimik na. Hindi pa ba sapat ang pruwebang to para tigilan mo ng pagsisinungaling sa kanila? Ang dami mo ng taong naloko. Ang dami mo ng taong nasaktan. At ang dami mo ng taong pinaniwala sa mga gawa-gawa mong kwento. Baliw ka na, Vincent. Hindi na normal ang pag-iisip na meron ka. No. It can't be true. 1 taon akong nagtiis.
Isang taong kong pinaghirapan ng araw na to. Araw kung saan gigisingin na kita sa imahinasyon mong magtatagumpay ang kasamaan at maaalis mo ako sa mundong to ng ganun kadali. I'm Mira de los Santos and no one can stop me. Nakita niya si Noah papunta kung nasaan sila. Kasama na nito ang mga pulis na tinawagan nila para ipadampot sina Vincent at Christine. Nang makita ng dalawang mga pulis, agad itong nataranta at hindi malaman ang gagawin. What is the meaning of this, Mira? Bakit may pulis? This is our wedding. Huwag mong sirain ang pinaka-importanteng araw ng buhay namin. Sana naisip mo yan nang sa akin yung ginawa ang bagay na to. Sana naisip mo rin, Christine, kung gaano kasakit ang bagay na ginawa niyo sa akin. I trust you so much. I treat you as my real sister. But you choose to treat me as your enemy. At ngayong andito na ako, kailangan mong harapin ang galit ko. Hindi mo pwedeng gawin ang bagay na to. Please, Mira. Hindi naman talaga ako kasali sa planong yun eh. Nadala lang ako ni Vincent at siya talagang may gusto na mamatay ka. Awa? Kaawa-awa bang mga tulad ninyo? Kaawa-awa bang mga taong halang ng bituka at nagawang lunurin ng sariling kaibigan para sa sariling kaligayahan? Kaawa-awa bang mga tulad nyo? Sabihin mo nga sa akin, Christine. Deserve mo ba ng second chance? Mira, kahit na kailan, hindi ka nakarinig ng kahit na anong panunumbat o masamang salita galing sa akin. Kahit na alam mo nga, may namagitan na sa amin. Sobrang lapit mo pa rin kay Vincent. May narinig ka ba sa akin? Wala. Dahil alam ko ang mga pinagsamahan yung dalawa. Kung anong meron ako, meron ka rin. Kung anong ibili ni Vincent sa akin, dapat ikaw rin. Ganon kita pinahahalagahan. Dahil alam ko kung gaano kakalaga para sa lalaking mahal ko. Wala kang narinig na kahit ano sa akin. Kaya sobrang kapal mo para talunin ako. Napakakapal ng mukha mo para pagbantaan pa ang buhay ko. Para ano? Para maranasan din bang mga bagay na nararanasan ko? Sorry na lang ha. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi mo ako magagawang palitan. Hindi mo ako magagawang gayahin at tapatan. Kahit anong mahaling damit mo, pabango at alahas, hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na isa kang lason at ang mga lason ay nagbubulok sa impyerno. I'm sorry. Nagulat ang lahat nang lumuhod si Vincent sa harap ni Mira. Hindi ko naman sinasadya. Masyado lang talaga akong nabulog sa kapangyarihan. Pero walang kasalanan si Christine rito. Kaya palayain niyo siya. Hindi ako tumatanggap ng patawad, Vincent. At kahit nahalikan mo pa ang lupa, kahit na kailan, ay hindi ko magagawang patawarin ang tulad mo. Nakikiusap ako, Mira. Parang awa mo na. Huwag mo na akong ipakulong. Ayoko mapunta sa likod ng mga rehas. Marami pa akong pangarap. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Kaya huwag mo sanang putulin yun ng dahil sa ganito. Patawarin mo ako, Mira. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Lumuhod din sa harap niya si Christine at niyakap ang kanyang mga paa habang umiiyak. Nakikiusap ako. Parang awa mo na. Pangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag lang yung ganito, Mira. Hindi ko kayang makulong at malayo kay Vincent. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kayo magkakalayo ni Vincent. Dahil makukulong din ang lalaking yan. Pareho kayong maghihimas ng malamig na rehas. Pareho kayong mabubulok sa kulungan para pagbayaran ang mga masama niyong ginawa sa akin. Hindi lang pala sa akin kundi pati na rin sa mga taong naabala niyo. Mira, please, don't do this to me. Marami pa akong pangarap. At ako rin naman Marami din akong pangarap, Christine. Mga pangarap na hindi ko na alam kung magagawa ko ba. Na sa mahabang panahon na itinagal para maghilom ang sugat na dinulot niyo sa akin. Mga pangarap na ibabaon ko na lang sa limot. Dahil parang nyo na rin akong ninakawan ng kinabukasan dahil sa ginawa ninyo. Tandaan nyo, kulang pang bagay na to para mapagbayaran ang kasalanang ginawa ninyo. Mira, hayaan mo ng batas magdesisyon para sa kanila. Naramdaman ni Mira ang mainit na palad ni Noah na humahawak sa nanginginig at nanlalamig niyang mga kamay. You did a great job. Hayaan na natin ang mga pulis.
Huminga ng malalim si Mira bago tingnan sina Vincent at Christine na parehong nagsusumamo habang nakatingin sa kanya. Pero wala na. Kahit na konti, ay hindi na siya nakakaramdam ng kahit na anong awa para sa mga ito. Napuno ng galit at puot ang kanyang puso nang dahil sa dalawang taong nasa harap na ngayon. Ngumiti si Mira para ipakita kung sino ang nanalo sa huli. Tumalikod na siya kasama si Noah para umalis sa lugar na yon. Naririnig pa niyang mabulungan ng mga tao sa paligid, pero mas pinili niyang maglakad ng nakataas ang noo upang malaman ng mga tao kung sino ang dapat panigan ng mga ito. Sa buhay, hindi mo masasabi kung sino ang kalaban na tunay. Dahil lahat ng mga taong nasa paligid natin ay magaling magpanggap. Minsan yung mga taong akala natin kakampi natin, sila pa pala tong may balak sa ating masama. At kung sino pa ang itinuturing nating kalaban at hindi masyadong napapansin, sila pa pala itong nais tayong protektahan at ilayo sa kapahamakan. Talaga bang gusto mo nang magsettle sa ibang bansa? Napatigil saglit sa pagkain si Mira para lingunin ang kanyang mga magulang. Yes, Dad. Naisip ko lang naman na mas maganda kung magsisimula ako ng bagong buhay na malayo rito sa lugar kung saan nagsimula ang bangungot ko. Kahit saan naman, anak. Basta masaya ka sa magiging desisyon mo, ay susuportahan ka namin. Basta ipangako mo lang sa amin na magiging maayos ka. I'm always okay, Mom. Magiging masaya rin ako. Dahil alam ko na sa mga oras na to, pinagbabayaran ni na Vincent at Christine ang kasalanang ginawa nila sa akin. Alam ko nang hindi magtatagal ay makukuha ko na ng hustisyang matagal ko nang hinahangad. Sina Vincent at Christine ay nahatulan ng ilang taong pagkakakulong. Alam niyang hindi sapat ang parusang yon para mapagbayaran ng mga ang kasalanang ginawa nito sa kanya. Pero ipinagpasa Diyos niya na lamang ang bagay na yon. Naniniwala siya na hindi matatapos ang kaguluhang to kung puro gantihan ang mangyayari. Kung sakali mang porsigido ka na sa naging desisyon mo, hindi ka na namin pipigilan. May sarili ka ng buhay, Mira. Alam mo na ang tama at mali. Malaki naman ang tiwala namin sa'yo na magagawa ang mga bagay na gusto mong gawin. Pero nag-aalala ako kung mag-isa ka lang sa bansang pupuntahan mo. Dad, sino nagsabi sa'yong mag-isa lang ako? Ha? May kasama ka? Sino? Kaibigan mo ba? Matatawag ko siguro siyang kaibigan sa ngayon. Pero alam kong higit pa sa pagiging magkaibigan ng tayo naming marating. Sa nakalipas sa 1 taon, nawala ang pagmamahal niya kay Vincent. Nawala ang peking pagmamahal na pinaramdam sa kanya ng dati niyang nobyo. At habang lumilipas ang panahon, nakita ni Mira ang tunay na pagmamahal. Kung ano talagang kahulugan ng pag-ibig. Hindi lang dahil tumitibok ng mabilis ang iyong puso kapag kaharap mo na siya. Ibig sabihin nun ay mahal mo na siya. Ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay kapag napagtanto mong kabahagi na rin siya ng buhay mo. Takot ka nang mawala siya sa'yo. Hindi ka na naghahanap ng iba. Kapag alam mong masaya ka sa piling nila. At higit sa lahat, takot kang masaktan sila. Mula sa malayo, natanaw ni Mira ang munting bahay sa gitna ng malawak na kabukirin. Ito ang lugar na naging safe place niya noong mga panahon na akala niya ay hindi niya na magagawang makabangon muli. I'm glad to be back here. Nakangiting naglakad si Mira palapit sa bahay, sinasalubong ng malakas sa sariwang hangin. Dito sa lugar na to niya napagtanto na hindi mo kailangang maging sosyal at mayaman para mahalin ka ng tao. Dahil kahit simple ka lang at walang pera, may tao pa rin handa kang iligtas at mahalin ang higit pa sa kanilang sarili. Ay, I miss this place so much. Yung lugar lang ba? Agad na napatingin si Mira sa kanyang likuran nang may magsalita roon bigla. Nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya kung sinong nasa harap niya. Noah! Paano naman ang tao nandito? Hindi mo ba na-miss? Natawa si Mira bago lapitan ng lalaki at yakapin ito. Naramdaman niya rin ang pagyakap na ginawa ni Noah sa kanya, kaya mas lalong humigpit ang mga braso niyang nakapulupot sa katawan ng lalaki. Finally, I'm home. Bakit hindi ka nagsabing pupunta ka pala rito? Bakit ngayon ka lang din nagparamdam sa akin matapos ang nangyari? Saglit na natigilan si Mira. Naalala niya, ilang buwan silang hindi nagkausap ni Noah matapos ang nangyaring bunyagan
sa kasal ni na Vincent. Naging abala siya sa kasong isasampa sa dalawa. Bumawi rin siya sa mga taong naghihintay sa kanya ng mga panahong nawala siya. At isang bagay pa, natatakot siyang baka hindi gumana kung ano man ang nararamdaman niya para kay Noah. Ilang buwan kitang hinintay, Mira. I'm sorry. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Masyado akong naligaw, Noah. Alam mo ang bagay na yun. Natakot akong lumayo ulit sa bahay namin. Dahil baka nasa paligid lang si Vincent o baka mainutusan siyang tao para saktan ulit ako. Naiintindihan ko. Ikaw, bakit hindi ka na muli bumalik sa bahay? Hinintay kitang bumalik pero hindi ka na ulit nagpakita. May mga bagay na hindi may babalik sa dati, Mira. Alam ko na wala akong nagawang masama sa'yo pero pakiramdam ko, pinagtaksilan kong mga magulang mo dahil sa pagtatago ko sa'yo. Hindi naman galit ang mga magulang ko. Sobrang ang pasasalamat nila sa'yo eh. Sa ginawa mo sa akin eh. Hindi mo kailangang makaramdam ng takot, Noah. Hindi ka masamang tao. Napakabuti mo. Naiintindihan ko. Pero bakit hinahanap mo ako? Doon na tuluyang natigilan si Mira. Alam niyang marami siyang rason kung bakit nandun siya sa lugar na yon eh. Pero habang tinitingnan niya sa mga mata si Noah, parang bigla siyang nablangko at hindi mahanap ang mga salitang sapat niyang sasabihin. Sana hindi maging rason ang ginawa kong pagligtas sa'yo. Dahil matagal ka nang nagpapasalamat sa akin. Matagal ko na rin tinanggap ang pasasalamat mo. Noah, nandito ako dahil... Dahil? Hindi agad nakapagsalita si Mira. Hinahanap niya ang pinakadahilan niya kung bakit nandun siya sa lugar na yon. Kung hindi mo kayang sagutin huwag ka na lang Nandito magsalita. ako dahil gusto kitang makita, Noah. Hindi ko alam. Sa ilang buwan na hindi natin pagkita, ikaw at ang presensya mong hinahanap ko. Hindi ko na alam. Para na ako napapraning sa bawat araw na hindi kita nakikita. Pakiramdam ko'y kulang ako. Hindi buong araw ko. Paano mo nasasabing mga bagay na yan? Dahil alam kong hindi na normal ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko na hindi na lang basta gratefulness to. Alam kong higit pa sa pasasalamat ang nararamdaman ko ngayon. Imbis na magsalita at sagutin siya, tahimik lamang siyang tiningnan ni Noah at saka malumani na napangiti. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Mira. Huwag ka rin magsalita ng ganyan kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo para sa akin. Hindi ako tumatanggap ng tirang pagmamahal. Hindi ko kailangan ng attachment lang. Nang panandali ang pagmamahal. Noah, Kung andito ka para maibsan ang guiltiness na dibdib mo dahil sa nangyari, makakaalis ka na. Tinatanggap ko na rin ang pasasalamat mo. nagulat si Mira nang nagpasyansya ni Noah. Hindi agad nakapag-react si Mira. Nakakailang hakbang na palayo si Noah nang para siyang bumalik sa wisyo. Noah! Ano bang sinasabi mo? Bakit ganyan ka? Bakit ginaganito mo ako? Ano? Naduduwag ka na? Hindi mo kayang tanggapin tong nararamdaman ko para sa'yo? Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ba kayang suklian tong pagmamahal ko? Kung oo, ayos ang sa akin. Ayos ang sa akin dahil mahal na mahal kita at hindi ko kayang magalit sa'yo. Napahikbi na lang si Mira habang habol ang tingin sa likod si Noah na ngayon ay nakahinto na pero nanatili pa rin nakatalikod sa kanya. Oo, wala akong nararamdaman sa'yo nung una tayo nagkita. Hindi nga kita napapansin eh. Wala ka lang sa paningin ko. Hangin ka lang. Nung naksidente ako at niligtas mo ako, alam ko na wala pa rin dahil hindi nga kita masyadong napagtutunan ng pansin. Pero nung nakilala kita, nang mas nakita ko kung kaanong klaseng tao ka ba talaga, kung gaano mo pahalagan yung mga tao sa paligid mo, doon ko na napagtanto na ang mga tulad mo ang dapat minamahal ko, Noah. Hindi si Vincent o kahit na sino nagpapakita ng kabutihan sa akin. Ikaw lang dapat. Ikaw na hindi nang hihingi ng kahit anong kapalit sa lahat ng tinulong mo sa akin. Kaya bakit ka ganito, Noah? Bakit tinatalikuran mo ako? Patuloy sa pag-agos ang luha mula sa kaning mga mata nang hulihin ni Noah ang kaning mga kamay na pumapalo sa likod nito. Hinila siya ng lalaki para yakapin ng mahigpit. Matapos akong mahulog sa iyo, hindi mo naman pala ako sasaluhin. Kaya kitang saluhin. Natatakot lang ako na baka hindi naman talaga pagmamahal ng nararamdaman mo para sa akin.
Baka kapag sinalo kita, doon mo lang mapagtantong hindi naman talaga akong mahal mo. Mahal na mahal kita, Noah. Ikaw ang nagpatunay sa akin na hindi ko kailangang maging mataas para mahalin ng iba. Basta magpakatotoo lang ako. May isang taong tatanggap kung sino ba talaga ako. Sorry, natakotan talaga ako. Hindi kita tinlikuran dahil mahal din naman kita. Hindi ko lang may iwasang isipin na baka may nararamdaman ka pa rin para kay Vincent. Dahil siyang mas nauna sa aming dalawa. Oo, may nararamdaman pa ako para kay Vincent. Pero hindi na pagmamahal yun, kundi galit at paghihinagpis. Wala nang pagmamahal, Noah. Napuno na ng galit ang puso ko para sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ko na maisip na magmamahal muli ako ng tulad niya. Wala nang Vincent, Noah. Wala na akong ibang mahal kundi ang lalaking nasa harap ko ngayon. Inilagay mo ako sa sitwasyon na kung hindi ikaw, mas pipiliin ko na lang tumanda ng mag-isa. Mahal na mahal din kita, Mira. Alam ko na hindi magkaparehong estado ng buhay natin pero sino bang may pakailam kung langit kat lupa ako? Bastang alam ko sa mga oras na to, totoong nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw lang naman ang pangarap ko mula noon hanggang ngayon eh. At ngayong andito ka na, hindi ko na sasayangan ng pagkakataong binigay sa akin ng Panginoon. Napapikit na lang si Mira nang maramdaman niya ang malambot na mga labi ni Noah sa kanyang mga labi. Napangiti na lang siya nang maramdaman niyang pagmamahal ng lalaki. Natanggal ang takot sa kanilang mga puso at napalitan niyo ng saya at kapayapaan. Minsan, may mga taong darating sa ating buhay na may maganda palang plano para sa atin. Pero dahil sa kakahangad natin ng mas mataas, nagiging bulag na tayo at hindi nakikita ang ibang oportunidad sa ating paligid. Hindi natin nakikita na minsan nasa tabi na pala natin ang kasagutan na matagal na nating hinahanap. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!